Tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa ilan nating mga kababayan kasi matagal-tagal na rin ako din nagsa-shoutout. At apat, nagpapa-shoutout. Unahin ko to si Ray Donor. Pa-shoutout po Kuya Pinong, gusto ko dyan sa Korea kahit mahirap kaysa din sa Pinas. Kaya siguro, ibig sabihin niya kahit mahirap ang trabaho kaysa dito sa Pinas. Lalo kung maghihirap sa mga kurako sa gobyerno ay may tama naman si kabayan. Tingnan nyo naman, di ba? Hindi matapos-tapos yung mga flood control project na yan na may mga anomalya, ano? Ay, nako, mahirap talaga sa Pilipinas. At sumunod ay si JB Excore. Excore to si kabayan at nakapagtrabaho din dito sa South Korea. Pa-shoutout ko kuya Kino sa pa-shoutout kuya sa mga kamag-anak ko sa Bicol. O taga Bicol pala to si kabayan. Kabayan ko pala to. Shoutout sa iyo Manoy. At sunod ay si Venus Otilia. Kuya Pinong pa-shoutout uli po. Yung shoutout sa iyo kabayan. At panghuli ay si Christian Garcia. Pa-shoutout Kuya Pinong, may approval na po ulit. Oh, may pag-asa na ulit kabayan. Tama-tama ngayong darating na August ay may massive selection at may chance. May isang taon ka pa. At ang video natin ngayon ay isa sa, mayroon kasing nag-comment sa isang video ko na ang sabi niya ay hindi ko na makita yung ano niya, parang binura na yata ni kabayan yung comment niya, hindi ko na makita sa comment, sa mga comment na sa YouTube channel ko. Parang ang pagkakasabi niya ay siya ay waiting na employer at ang approval na lang niya ay hanggang January, hindi ako nagkakamali, January 2027. Ilang buwan na lang, anong buwan ngayon? July katapusan na ng July, August, September, October, December, January. May 6 months na lang si kabayan sa paghihintay ng employer at alam ko siya ay lalaki, 6 months. Marami pa. Marami pang chance para mapili kasi hanggang December o parang hanggang December pa yung massive selection na aabutan ni kabayan. Ewan ko lang pagdating ng January parang wala nang massive selection. Pero kahit naman walang massive selection may nagkaka-employee. Pero ito si kabayan ay mahirap na yung sitwasyon niya. Kailangan niya talagang magka-employer na kasi ang pagkakasabi niya ay next year ay 40 years old na siya. Pag hindi siya nagka-employer hanggang January next year ay hindi na siya pwedeng mag-exam. Wala na. At doon sa mga naghihintay ng employer, swerte na rin kayo mga kabayan kasi naghihintay na lang kayo. At yung iba nga lang talaga ay matagal na naghihintay. Dahil marami pa kayo, siguro mga nasa 7,000 or 6,000 pa yung mga naghihintay ng employer. Mabuti na lang mga kabayan at hindi pa sila nagpa-exam ngayong taon. Tingnan nyo naman, wala pang registration para sa AP Staff Exam ngayong taon. At hindi natin alam kung magpapa-exam pa ba ngayong taon. Pero maganda yon doon sa mga naghihintay ng employer kasi nga hindi kayo madadagdagan. Kasi kung madadagdagan kayo, matatabunan naman kayo yung iba. Doon naman sa mga nag-aaral ng Korean language at naghihintay ng registration para sa AP Staff Exam ay maganda na rin yung nangyari kasi nga matagal pa yung exam. Malay natin next year, siyempre mahaba yung paghanda, mas mahaba yung chance na marami kayong matutunan pagdating sa Korean language. At siyempre, kung sino yung matyagang mag-aral kahit wala pang schedule ng exam, ay siyempre sila yung may mataas ang tsansa na makapasa sa AP Staff Exam. Dire-diretso ang aral. Hindi katulad ng iba na pagdating ng registration saka lang nag-aaral pero kanya-kanyang diskarte yan. Kasi ang sabi ng iba, kaya daw pagdating ng pag nagkaroon ng registration saka lang nag-i-review para fresh pa raw sa utak nila. Ayun, kanya-kanyang diskarte lang yan, kanya-kanyang kung saan kayo maalwan, yun yung gawin ninyo. At lagi nyong tatandaan na kahit iisang araw na lang ang natitira sa inyong approval, ay may pag-asa pa rin kayong magka-employer. Kaya hanggat may approval kayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. May chance na kayo ay mapili ng employer dito sa South Korea. Lalong-lalo na sa mga lalaki.